ang may-anim na ospital sa mahigit 140 lungsod dito sa buong bansa. O, dalawang kolehiyo natin, libre, zero tuition. Walang bayad sa registration, library, laboratory, o athletic, wala, zero, kahit sa pera. Ang anak ninyo, makakatapos sa kolehiyo, magiging professional. O, ano yung kolehiyo yan? Pamantasan ng lungsod ng Maynila. O, hindi ako nagtayuno, ha? Mayor Villegas, pero tinayo ko, City College of Manila. Ang tawag ngayon, Universidad ng Manila. Kalawa yan, mula noong 95, yung first conference ko, sinabi ko, libre na ang kolehiyo para mga anak na mga mahihirap, maging professional, para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya at sila. O tayo lang ang meron yan. O wala daw akong nagawa eh. Wala ba? Tayo na may 485 daycare centers. O, yung mga anak ninyo, yung mga maliliit, o, libre lahat yan. Wala rin bayad. Elementary, walang bayad. High school, walang bayad. Kolehiyo, walang bayad. O, meron pa tayong 59 health centers. 59. O, wala rin bayad sa doktor. Walang bayad sa gamot. O, bibili pa ng gamot. O, meron tayong 10 lying-in clinics, panganakan, libre. O, cesarean operation sa 6 na ospital, libre na naman. Puro libre. O, wala bang nagawa si Mayor Lim? Ano sinasabi? Wala. Okay. O, sa Maynila lang, merong buong tutum libre. O, alam ba niyo yun? Yung buong tutum libre. Mula sa sinapupunan hanggang kamatayan, libre. Dito lang sa Maynila meron yan. Umpisahan natin. Pagkakasal. Ako nagkakasal sa lungsod ng Maynila. Walang bayad, libre. O, binibigyan ko pa ng pagkakasal. Kung na nagkasal, wala nang bayad. Meron pa regalo sa amin. Ha? O, matapos ang kasal. O, ano yan? Honeymoon. Yan ang pinakausarap na sandali sa bago mag-asawa. Ha? Honeymoon. Pagkaraan ng 3-4 buwan, naglilihi na yan. Saan pupunta? Prenatal care sa 6 na ospital at 59 centers. Walang bayan, prenatal. Para tignan ko yung bata nasa ayon sa tiyan. Pagkaraan ng 9 na buwan, manganganak na, hindi ba? O, kaya cesarean, natural birth, libre na naman. Puro libre dito sa Maynila. O ngayon, pag napanganak na, paglaki, saan pupunta? Daycare center. Di ba? Libre. O, nakatapos sa elementary, high school, kolehiyo, professional na. O, ang anak ninyo, doktor na, arkitekto, inhinyero, abogado, CPA, doktor, doktora. Libre. Dito lang sa Maynila meron yan. Di ba? O, pero habang tumatakbo ang panahon, tumatanda ang tao. Di ba? Matanda ba? Sino matanda rito? Wala? Wala ba matanda rito? Okay, lahat tayo. Tatanda rin kayo. O, pagtanda natin, meron tayong kasabihan. Namatay sa katandaan. Walang sakit ha, pero dahil matanda na, siyempre, may hanggaan, mamatay. O, namatay sa aksidente. Namatay sa sakit. Okay. Ang mahirap na tao, pag namatayan, ang unang-unang problema, ang pambili ng ataol. Di ba? Yung mahirap na tao. O sa Manila, nagbibigay kami ng libre ataol. Libre. O, nagkapunta ba? Sekretary Noa, Sekretary Abaya. Libre ho, ang ataol dito. Ha? Meron kami bodega ng ataol. Sa North Cemetery, 2. Nakasalag saan ang ataol doon. Factory ba kami ng ataol? Wala. Saan namin kinukuha yung ataol? Dahil meron kaming crematory. Libre rin ang nag-donate si Congressman Ato Masilo. Walang bayad yung cremation. Walang bayad. Sa funeral home, isigiling kayo, 10,000, 15,000, 20. Sa Maynila, libre. Ha? O siyempre, pag dinala yung bangkay sa amin,
lalagay namin doon sa crematory. Sa oras lang, ako na yun. Ibigay namin yung abo, lalagay sa karapon. Siyempre yung mataon, iiwanan sa amin. Di ba? Wala na pa nag-uwi ng mataon eh. Sa bahay, meron pa nag-uwi ng mataon. Wala, baka multuhin kayo doon eh. O, kaya marami kami kataon. Yun ang pinamimigay namin. O kaya, ang susunod, may kataon na, libre. Yung pagbuburulan. Pag sa funeral home, sisiling kayo araw-araw na nakaburol. Yung bangkay. Sa amin, may chapel, Lord Cemetery, walang bayan. O, ang pinali, libing. O ano, nicho, room. O, kung wala kayong pagbayad sa nicho, kapibigay kami libre. O, 3,000 ng nicho, pinabibigay namin ng libre. Pinila lang yun. Ayaw nyo maniwala. Kung gusto nyo mamatay kayo, bibigyan ko kayo ng libre nga taon. Kasi nicho, pero ayaw kayo mamatay. Okay. O. Hindi, ito ha. Ito na ha, seryosohan tayo ha. Kami sumasaludo kay President Noynoy. Yung ulo namin sa kanya. Bakit? Nung kumakampanya siya, ang sinasabi niya, kinakailangan mawala na yung grabing corruption na yan. Yung pag-aabuso sa panunungkulan, kinakailangan tuwid na daan ang lahat ng nanunungkulan sa pamahalaan. Walang pang-aabuso, walang pagsasamantala sa kwarta ng bayan. Tuwid na daan. Kami naniwala doon. O, dahil sinabi niya, mula ngayon, sa kanya incumbency, wala ng grabing corruption. Anong ginawa namin? Sumunod kami sa kanyang adikain. Dinimanda namin yung mga nanakaw ng kwarta ng bayan sa Pasig River. Tinbreak sa Pasig River. Alam niyo kung gano'ng sinigil sa gobyerno? 5 bilyong piso, 5 billion pesos. Ang sabi ng Belgium company, kasama yung kasosyo niya, pinalitan ko. Ang sabi, hinukay daw nila yung Pasig River ng 7 metro. 7 metro. Magmula doon sa mouth ng Pasig River hanggang doon sa lagpas na Santa Ana. 7 metro ba? O, saan naroon yung folder ko? Medyo Raparo. O. Yung folder. O. Sinimanda namin yung mga taong yan. Kumuha kami ebidensya. O, yan ang Pasig River. Yan ba ang 7 metro? Yan. O, ayan o. O. Mr. President, yan ba nahukay na 7 meters? O, talagang kalokohan lang. Sinalamang ka lang para makuha ang 5 billion. Ngayon, itong Belgian group na ito, matapang pa. Dahil nakatikim ng 5 billion, no sweat. O, nakita nyo, nagtuhod lang. O, nakakuha kami ngayon ng karagdagang ebidensya dahil dinimanda namin sa ombudsman. Dahil sumusunod kami yung sa tweet na daan. O, yung kakontrata nila na kumpanya, yung inarkilahan ng parts ng Ibarra, paglalagyan ng nahukay. O, meron kami ang bigamit ngayon. Na katulayan, 1 taon lang sila kinuha, makatapos hindi na. Pero sinabi, natapos daw yung kontrata. O, 2 taon, supposed to be matatapos. Ito, maliwanag pa sa sikat ng araw. O, di ba? Ang sinasabi, a picture speaks louder than words. So, yan, ang ebidensya. Ito ang pinisinta namin sa ombudsman. Iniimbestigahan ngayon at ipapile ang demanda sa Sandigang Bayan, magkakaroon ng mandamiento de arresto at makukulong yung mga tao yan. Kaya, Mr. President, ang nire-report namin sa inyo, dito sa Maynila, sumusunod kami sa inyo. At dito, ang aking mga kandidato, hindi mapapasangkot sa anumang kalokohan. Yan, ang aking masasabi. Dahil kinakailangan ho, masyado ng overdue. O, yung tweet na daan, inumpisahan ni President Cory Aquino na pinamana kay President Noynoy yung clean and honest governance.
Wala ho tayong maantay sa administrasyon ni President Caliro kung hindi malinis na panunungkulan. Kaya kami dito sa Maynila ay sumusunod lang doon sa kanyang tuwid na daan. Yan. Balik tayo. Kayo na sumagot. Meron bang nagawa si Mayor Lim dito sa Maynila? Sa Maynila wala eh. Sino kayo na sinungaling? Yan ang hirap. Puro kasi sinungalingan sinasabi. Pero ngayon, nakikiusap ako kay Presidente. Yung 6 na hospital natin, ang dinatang ko, hospital ng Maynila. 47 years na yun, luma na. Sabi ko kay Presidente, Mr. President, 5 na yung nabuksan kong hospital sa Maynila. Kinakapos na kami ng pera. Pwede ba tulungan nyo kami? Itong hospital ng Maynila, pag-iiba ko. Magtatayo tayo ng 12 istoryang hospital ng Maynila. Centralized air conditioning para sa mahihirap. Kamukha ng hospital sa Santa Ana na 10-story. Centralized air conditioning, lahat ng kwarto air condition. Mr. President, ang pinapanganak sa hospital ng Maynila sa loob ng isang taon, 650 a month. 650 births a month. Alam mo ninyo, magdi-discharge na ilang Pangulo. Magpapaalam yung nanganak doon sa Santa Ana. Magpapasalamat ko sa doktor, mga nurses. Ang sinasabi, maraming salamat sa inyo sa maganda yung servisyo. At wala kami ginaya dito kahit sa pera. Ang sarap palang mga anak dito. Natatawa yung mga doktor. Tapos ang sabi nung ina, umasa kayo, next year, nandito na naman kami. Dahil masarap mga anak dito. Yan ang gusto natin. Their story yun. Hospital ng Santa Ana. Itong makikiusap ako kay President na tulungan kami sa hospital ng Maynila. Gagawin natin 12-story centralized air conditioning. Si President Reynoy, ang puso niyan para sa mahirap. At siya lang, baka hindi nyo alam, siya nag-release ng 10 billion pesos. 10 billion. Para kanino yan? Para sa mga mahihirap na tao. Para sa mga squatters, yung nakatira sa mga estero. Dahil dangerous place yun. Siya lang ang nag-release ng 10 billion pesos. Yung 5 billion out of the 10 billion gagamitin sa National Capital Region. At inutusan niya yung National Housing Authority, Manager Chito Cruz, binigay sa kanyang 5 billion at sinabi sa kanya, gumawa ka ng mahigit pang 6,000 house and lot sa Barrio Gaya-Gaya, San Jose del Monte, para yung mga katira sa estero, doon natin ililipat pag nangyari na yung house and lot na yun. Ang presidente lang, sa lahat ng naging presidente, ang nag-release ng 10 billion pesos. Hindi 10 billion na salita o 10 billion na pangako. Karamihan ng mga presidente, puro salita. Nagdurugo ang puso sa mahihirap, hahangawin sa kahirapan, pero puro daldal lang yun. Puro salita, puro pangako na napapako. Kamukha ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, napako ng Biyernes Santo. Mga yan, dapat ipako nga sila sa pangako nila. Kaya mag-iingat kayo sa mga nangangako. Kinakailangan kamukha ni President Noynoy, hindi nangako, natutulong sa squatters, nag-release 10 bilyong piso para gastusin sa mga mahihirap na mga mahihirap. Yan lang ang aking masasabi. At ako'y titigil na dahil masama na ang tingin sa akin ni Secretary Marco Mas. Maraming salamat sa inyo lahat. Sa